Magandang hapon po muli sa inyo. Ang aking pong pag-agapay at pagdalaw ay isa pong paalala sa mga tao. Siyempre po, kung ako po'y lagi nyo narinig na dumadalaw sa inyo, dahil kasi ang naging obligasyon ko po ay tungkol sa mga karamdaman ng tao. Ngayon, kung kayo po ay mga umiihi ng dugo, tumatay ng dugo, lumudura ng dugo, nanghihina, may diabetes, ako po ay nakapag-ahandog ng tulong at pagmamahal. Kaya hindi ko po pinapabayaan ng hindi dumalo sa inyo. Lalo na po sa nananawagan ako sa mga sumasakit ang mga balakang. Sumasakit po ang likod na parang binilya. Kasi hindi niyo po alam na ang dumi ito ay tumutugon na sa spinal. Tumutugon din po ito sa punong katawan ng babae. Kaya po nagkakaroon po ng PCOS. Hindi po kayo magkakaanak pag kayo ay meron na nakakaharang. Hindi po nakakaalsa ang uterus. Kaya kung sakali man po na ang ating mga pinag-uusapan ay tungkol sa basiklet, ang karamdaman ng babae, sana po'y maunawaan ninyo ako sa aking mga sinasabi. Dahil ito po ang bigay at kaloob sa akin. Kaya ang aking pong pagdalaw sa inyo, sa may mga karamdaman na baka naman maaari at hindi makuha, huwag kayo mabilis magdidesisyon tungkol sa operasyon. Hindi po ba nakakatuwa ninyo na kayo maagapan na sa isang paniniwala ninyo hindi kayo na-operahan? Kaya kung sakali man po na ako'y sumingit, ako'y dumalaw, kayo po'y tinignan ko. At kung sakali pong merong matatarget sa araw at oras nito, siyempre mapakalaking bagay po yan. Bakit niyo po mababayaan na magkaroon po kayo ng breast cancer? Ito po kasi dire-diretso sa suso ng babae. Ito pong mayoma, diretso po yan. May ugat po doon po ang tama. Doon po ang puno. Kaya kung sakali man po na kayo tinabangan ko sa araw at oras nito, hindi po ba napakagandang target na paalala ng Mother pa rin ng Bulacan na St. Joseph Chapel, Barangay Talinigin, Bulacan. Hindi po ako nagpapabaya sa inyo sa mga taong yung pong ibig ko sabihin wala pong itutustos na magpagamot sa ospital. Kahit naman po kayo may itutustos na pagpagamot sa ospital, siyempre po diningapin nyo naman po yung usok ng kagalingan sa paniniwala. Dahil ito po pamamaraan din ng Diyos sa atin kung paano po tayo dadamayan, paano po tayo tutulungan. Hindi po lahat ng makaliremedyo sa tao ay operasyon. Mga kapatid, na minamahal ko kayo, sa edad ko 85, hindi po gamot ang masyadong mabilis na masyadong magpapa-opera. Puro opera. May kailangan pong matama muna natin. May pagkakataon pong makukuha. Tingnan po muna natin. Kaya ang aking pong masigabong pagsalubong sa inyo at pagdalaw sa inyo sa hapon ito, nananawagan po ako sa buong bansa ng Pilipinas Tagalog version na tayo po kailangan magdasal, humingi muna ng isang pamaraan na yung biyaya ng Panginoon natin malunasan. Kagaya nga po sa ngayon. Hindi po ba kayo nagagalak sa aking mga sinusubaybay sa mga tao? Ito naman po ang tinatarget ko lang, talaga pong naniniwala. Kasi kung wala ka pong paniniwala at kayo may pera, mabilis ka pong magdesisyon. Hospital, dahil walang backdown ang gastos ninyo, dire-diretso. Kung kayo po medyo matumalat, wala kayong pera, siyempre, magtitiis mo na kaya. Kaya po, ako'y naririto ngayon, hindi pa kayo nagagala na ang mga tinatarget ko ngayon na may dumi sa tiyan sa diabetes, hindi po ba niyo nakikita ang mga ngiti at matamis na pasasalamat na nakikita niyo na dinadaluhong dito sa St. Joseph Chapel? Kaya ako po hindi nagsasawang lumilipad. Dumadapo po ako sa kanya-kanyang pintuan, sa kanya-kanyang araw, sa kanya-kanyang oras, sa kanya-kanyang bintana at pintuan para po maintindihan ninyo ang aking sasabihin na huwag kayong magpabaya, magdasal kayo, hanapin nyo ang katotohanan. Yung baka sakali at biyaya at hulog at pagbukas ang Diyos ay pinaganda. Ngayon sa oras na ito po ako po'y magdadasal. Magandang hapon po sa inyo, mahal na Panginoon. Ako po'y naririto na humaharap po ako sa inyo na ipinagdasal
pinagdarasal ko po ang lahat ng mga taong nakakalimot. Ang aking pong mga ganap at ganapin dito talaga pong niludugtungan ko lang ang aking lakas para po ako ay makapag-usap sa mga tao at makatulong at makahabol. Kaya po sa oras na ito, sana po tulungan mo po kami lahat. Harapin namin ang tunay na katotohanan at kung paano po kami lalapit sa iyo at kung paano mo po kami lulukuban, kung paano mo po kami tutulungan, kung paano mo po kami kaawaan. Kaya ako po ay nagdarasal dito. Lalo na po na sinasama ko sa panalangin, mahal na Panginoon, maawa na po kayo sa mga taong gustong magsipag-aral na walang pera. Sana po mabuksan ang mga may eskwelahan na kahit na walang pera o utang, pagbuksan po sana ang mga tao. Dahil ito naman po ay paminsan-minsan lamang sa buhay ng isang tao para sa kanilang gulong ng tagumpay. Kaya ang aking pakikiusap sa araw at oras ito, mga kapatid, pakinggan niyo ako. Mahal na Panginoon, ako po yung mahal sa inyo. Marami po kasing gustong mag-aral, wala pong makasuporta. Kaya po sana sa araw at oras nito, sa aking mga panalangin, tulungan mo po ang mga tao. Pagkakataon lang po ito, weather lang po ang kanilang pagharap sa ganyang kasaysayan. Kaya sana po kung sino man ang aking tatamaan, sana Panginoon, ikaw po, sa iyo po ako sa iyo po ako na tumutuon ng pakikipag-usap. Sana po ang mga taong gusto makapag-aral, sana po ibigyan ng magandang hakbang, magandang hulog, magandang pagkakataon. Malayo po sa karamdaman, sa problema, at puro maganda po ang dumapo sa kanilang tahanan. Kaya ako po yung maharap sa inyo, mahal na Panginoon, at pinaririnig ko po sa mga tao na yung mga gusto mag-aral, sikapin niyo po makipag-usap kayo sa mga may katungkulan at para po ang mga anak ninyo, maigapang ninyo. Kasi po, itong pinag-aralan na hindi mananakaw. Kaya nga lang po, talagang magsasakripisyo ka, akyat ka ng akyat na hindi ka bumababa, akyat na akyat, nagpopondo ka po ng pinag-aralan. Kaya ako po si Mother Parin, na ngayon ay naririto na may Facebook sa YouTube, Mother Parin, sa Facebook, Amparo Santos. Pumaharap po ako sa tunay na katotohanan. Sana makinig kayo sa aking mga sinasabi. Dagdagan natin ang dasal, ang galaw, ang Diyos ng ating asahan. At lalo-lalo na sa karamdaman, mga tinatawagan ko kayo, kung kayo ay merong mga karamdaman, huwag niyong pabayaan. Sige, lumabang kayo, humakbang kayo. Naririto lang nga sa Diyos at Chapel na nakalaan sumabaybay sa inyo. Ha? Kaya sa hapon ito, tanging ang Diyos ang nakakaalam. Sa liwanag po ng kandilang ito, na kung kayo nakarating dito, sinasama ko po kayo lahat sa panalangin, na sana itong kayo kabilang dito sa aking ginagampanan, Diyos na po ang bahala sa atin. Hindi ko na po pakahabaan ang aking sasabihin at kayo na po ang mag-isip. Kayo na po ang maglaro sa inyong isipan kung ano sinabi ko. Tanging ang Diyos po ang sasagot sa atin. Ang aking tinatawagan, ang may diabetes, may prostate, may colon, may myoma, may breast cancer, may leukemia, kayo na po lahat. Kaya yung tumataas po ang sugar, nare-remedyohan din po. Kaya po sa aking pagtayo nito, bumabati po ako sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. Ako po'y talagang dumalaw lamang at nagpakita ako sa inyo para po maintindihan ninyo kung ano hakbangin natin. Hindi ko po kayo malilimutan. Maraming po salamat. Babay po. Pagmamahal po sa pamilya. Huwag kakalimutan. Amen. Bye.